Yan, hello guys, magandang araw sa inyo. Yan, nakita nyo na dito ako sa Palm Ridge, sa loob ng Sita Italia. Thursday ngayon kasi tapos na yung aking leave at papasok na ako sa Bagibag-Bagibos, Cavite. Ano oras na ba? 9:12 na, 10 o'clock ang pasok ko. Okay lang kasi may time pa ako konti mag-vlog. Kasi dun sa bahay namin, nagre-renovate kasi yung lugar doon kaya maingay. Doon naman sa Imos, sa shop mismo, maingay din. Kaya ito yung tingin ko, pinakamatinong lugar para mag-vlog. Ang ito topic natin for today is na yun yan, pinost ko na dun sa aking YouTube channel na yung sana ko sa 306 kilometer na bago kong PR na time trial ko sa Bacnotan, La Union. Ang starting point ko nga dun sa Las Piñas, sa Talon 5. Yan, so mas mabilis na mahigit 40 minutes kaysa dun sa dati kong record. Noong 2019 yung dati kong PR. Kasi noong 2022, puro aberya. Noong December 22 yata yun, 2022, puro traffic, puro aberya. Kaya Good Friday, nung last week, yun yung pinaka the best time para sa akin na mag-attempt ng bagong record. Pero sadly, Ah, may mga hindi aberya sa kalsada. Yung sa sarili ko, nagkaroon ako ng aberya mamaya ano. I-discuss natin mamaya kung ano yung mga aberya sa katawan ko ano nangyayari. Yan, kasi i-review ko rin tong setup na to. Kung ano yung naging experience ko dito sa setup na to after na mag-time trial ako ng 400 for 305 kilometers. Yan, so ano muna natin to. Review ko muna to, itong setup na to, itong Aerobar Rigid MTB ko na Kinesis. Kasi itong Kinesis na to, bagong palit lang to dahil nga nagcrack yung carbon ko. Hindi ko naman magamit yung tactical kasi mabigat. So ito yung pinakamagana aluminum na nagamit ko, 1.6 kilograms lang na 27.5 na size medium o size 17. Yan. Yan, so sa overall setup, okay na okay ito. Dahil sa yun nga kasi may nagko-comment kasi bakit daw pinalitan ko ng flat handlebar. Dati kasi to naging dati itong naka time trial cockpit na naka bullhorn, no. Tapos naka cable actuated lang na mechanical disc brake, tapos cable actuated na hydraulic caliper, tapos mechanical yung lever. Ito yung aerobar na gamit ko, no. Tapos yung padding na makapal. Yan. Kaya naging ganito yung ginawa kong setup dahil nga doon sa dinadaanan ko syempre bago ako magrektahan mula Bulacan, no. Syempre since ang starting point ko sa Las Piñas, which is doon sa southern part na most ng NCR. Ang dami kong dinaanan ng mga intersection tsaka traffic lights sa Las Piñas, Parañaque, Pasay, Manila, Caloocan. So napakaraming intersection doon. So sa mga ganong senaryo, pangit gamitin yung dati kong cockpit na naka bullhorn na naka mechanical shifter, tapos yung naka cable actuated lang na preno. And tsaka naka-mechanical na lang yung cable na lever, no, yung TRP. Except na lang kung naka-DI2 ako. Yun, kung naka-DI2 ako, yun ang gagamitin ko. Kaso nga lang, mechanical kasi. Kasi yung DI2, may shifter na dito, may shifter din dito sa bullhorn. Yan. So, dalawang sets ng shifter yun. At saka naka-fully hydraulic kasi yun. Yun ang maganda sa DI2 na pang time trial. Kaso nga lang, sobrang mahal. Pang mayaman lang kasi yun para lang sa mayaman makakabili nun. Para sa akin, imposible ako makabili ng ganun. So, ito na lang ng inopted ko. Kasi ito, naka fully hydraulic MTB brakes, tapos nandito yung shifter. Yan, kaya madaling mag shift ng gear sa mga intersections yan sa NCR. Isama ko na rin yung Valenzuela, yan, marami din intersection diyan. Bago ako magtuloy-tuloy na rektaan sa Bulacan hanggang Bacnotan, La Union. Yan. So kaya yan ang dahilan kung bakit itong cockpit na simple lang na straight handlebar lang yung ginamit ko, hindi yung cockpit na pang time trial. Kumbaga
Para mas madali yung access ko kasi nandito yung brake lever, tapos nandito yung shifter. Kasi sa dati kong setup na naka-time trial cockpit, malayo. Nandito yung shifter, tapos nandito yung brake lever. Then sa, yan, nakita nyo na may 40mm na rise. Pero effectively, parang 20mm lang kasi maikli kasi itong head tube ng Kinesis. So far, na-experience ko okay naman. Hindi na naman masyadong sumakit yung likod ko dahil nga may rise. Pero feeling ko kulang pa. So, nag-purchase ako ng isa pa. Magiging ano na to 60mm. Tapos bumili din ako sa Shopee ng tornilyo na mahaba. Which is na bibigat yung bike, additional material, pero kasi pagdating kasi sa long ride kasi mas importante kasi yung comfort eh. Yung mga sa mga long distance eh. Mas importante yung comfort kasi doon sa sa speed pala sa yung sa baba ng cockpit. Actually mas feeling ko mas okay pa yung mas mataas na stock height sa aero bar eh. Kasi pag mas mataas yung stock height dun sa aero bar, mas natatago ko yung ulo ko eh. Therefore mas aero pa. So comfortable na aero pa. Yan. So yun nga, yun ang susunod kong gagawin. Tataas ko yung dadagdagan ko pa yan ng 20mm na rise. Riser yan. So yun ang susunod kong gagawin, no. Then ano pa yung ayan, ito yung pura rasa balugo, no. Itong pangalawang balugo ko, never pang nakaranas before ng long ride. Doon lang sa La Union lang. Kasi ito, Bermosa lang, tsaka bike to work commute lang. Kasi yung mga dinaanan kong mga lubak, sa Bulacan kasi, napakalaki na ng improvement. Pero meron pa rin konting lubak, pero napakalaki na ng improvement. So, general makinis na. No? Ang mga lubak na nadaanan ko sa may Apalit, Pampanga, doon sa Arco hanggang doon sa may tulay, yun doon lang yung nakita ko lubak no. Pero yung sa Totomas hanggang Mabalacat okay naman, makinis na. Then ang talagang matagtag na nadaanan ko sa may La Union, sa Bukana ng La Union from Rosario to Caba. Konti lang yung makinis eh. Majority puro malubak at patagtag. So doon na tested doon sa mga portions na tested tong port na to. At masasabi ko lang okay naman. Nag-worry nga ako sa una kasi nga baka to eh. Baka alam niyo na baka mag-crack, pero okay naman. Ito kasi matagal na to eh, scratch lang yan eh. Kaya kung titignan natin, okay naman. Wala naman ako nakitang mga visible cracks. Yan. Okay naman so far. Yan, so yun sa Purara sa Bulugo. Okay naman, wala pa naman ako nagiging issues dito. At saka itong toxic na to na carbon fiber, which is nung 2022 pa, okay pa naman, wala pa naman din problema. Ang naging issue ko lang talaga, isa sa mga pinaka-main issue ko yung saddle ko. Napansin nyo, napalitan na to ng pisik na lang, yung steel railing lang na nagpe-flex. Kasi yung ginamit ko nung naglaon yun ako na carbon na pisik Arione, na carbon yung saddle. Grabe yun, after 100 kilometers nagkaroon ako ng saddle sore sa kabilang sa kaliwang singit. Sobrang sakit. Tinatsaga ako na lang yung sakit eh. Mula Mabalacat pala hanggang La Union. Ang nangyari kasi noon, kapag naka standard position lang sa handlebar, nakahawak ko sa handlebar, okay naman, hindi naman masyadong masakit. Sumasakit lang talaga yung singit ko kapag nasa aero bar. Hindi ko alam kung bakit. Mas nagkakaroon ng pressure dun sa kaliwang singit ko kapag naka aero bar kasi bababa kasi yung hip angle, lilit kasi yung hip angle. Yan. Kaya merong mga parts sa mga ride ko na hindi ko matagalan mag aero bar kasi pag nag aero bar ako, sumasakit ang singit ko. Kaya ini-interval ko na kumbaga ina-alternate ko mga ilang minuto naka-aero bar tapos ilang minuto na naka standard position. Yan, yun ang naging compromise na ginawa ko. At saka kahit anong gawin ko, inuusog-usog ko yung padding kasi naka-triple padding. Kahit naka-triple padding ako, talagang wala, masakit talaga. At saka nilalagay ko, nagbaon na ako ng lotion. Kahit ganon, talagang masakit. So hindi ko nire-recommend yung saddle na yun, yung carbon na saddle na matigas.
Sakit sa ano, sakit sa singit after 100 kilometer. Yan, yun yung ano, yun yung masasabi ko. Kaya ito nga, nagpalit na ako ng ano. Hindi ko alam kung ito pa, testing ko pa sa Vermosa na matagal na matagal kung pwede na to. Kung hindi, bibili ulit ako. Yun nga lang kasi pag ano eh, kapag DIY na bike fit yung trial and error eh. Yun ang disadvantage. Medyo mapaparami ang bili ng saddle kasi experimental eh. Then sa drivetrain ko naman, yan naka 1x setup. Yan naka 1x setup dahil nga sa pang side swing yung frame. At wala pang panahon si Jello na i-compromise na lagyan ng FD kasi nga walang time dahil maraming customer. Kaya nag-worry ako dati na baka dun sa ahon ko sa season to Rosario at saka Santo Tomas baka mahirapan ako. Pero okay naman, di naman ako na ano. Di naman ako na okay naman yung ano ko, yung performance sa ahon, okay na survive ko naman. Ang ginamit ko lang na sprocket dito hanggang dito lang sa pang-apat na pinakamalaki. Dito lang sa pang-apat na pinakamalaki. Hindi ko na ginamit yung tatlong pinakamalaki. Yan. Yan yung yun naman sa ahon, no. So okay naman pag ano, pag sa Baknotan Loon yun, okay pala yung 1x kasi mga nagamit ko dati puro 2x. Sa bagay laro na sa ano sa mga sinauna kong ginamit na bike papuntang La Union, nag 2x ako kasi medyo mabigat yun. Kasi mga mahigit 11 kilograms hanggang 12 kilograms yung bike ko noon, hindi katulad nito. Ano lang 'to eh. Ang net weight nito 10 kilograms. 10.2 o 10.3 kapag kasama yung mga ilaw saka yung speedometer. So ito yung pinakamagaan na bisikleta na nagamit ko papuntang La Union. Kaya okay sa ganyang timbang, okay yung drive ko na 1x no. At saka medyo gumaan kasi ako. Nasa ano lang ako eh, nasa 70 o 69 kilograms nung nag-start ako. Yan. Then sa gulong naman, wala naman, awan ng Diyos, wala naman ako na naranasan na tire puncture. Yun, so after mahigit 300 kilometers, makapal na makapal pa rin yung Continental Contact Urban. Yan. Kaya ito yung ginagamit kong gulong eh. Kasi kapag gagamit ako ng CST Fox Trail, although na mas magaan yun, malamang doon ako magkakaroon ng flat at saka doon ano eh, doon magkakaroon ng mas mataas na tire wear eh. Mas madali kasi mapudpud yun kaysa dito sa Contact Urban. Yan. So, yun yung masasabi ko sa setup ko. Okay naman. Yun nga, ang naging problema lang ako mismo. Kasi yun nga, nasabi ko nung una. Dahil nga, ang naunang problema ko yung singit ko, saddle sore. Pangalawa, yung mas nauna pa bago mag saddle sore. yung kasi nga since na maraming traffic lights sa NCR, medyo na-delay ako doon kasi karamihan puro red light. Nagabol ako ng oras, nagbawi ako ng oras sa Bulacan tsaka Pampanga. Di ba nga nag-stop over ako sa San Fernando. Napasobra yung napasobra yung effort ko. So malaki yung binilis na nagawa ko sa oras na yon compared to nung 2019 nung dati kong PR. Kaso nga lang medyo naparusahan yung binti ko. Then nung pag after at saka malamig kasi noon eh. Malamig kasi nung time na yon. Nagtataka ako, summer, April ng Good Friday, pero yung hangin sobrang lamig. Feeling ko yun din naging contributor. Kasi anong nangyari after na after na mag-stop over ako, pagkatapos ng flyover na sa ilan ng flyover, kasi yung flyover na yun papuntang Mexico eh. Tinagos lang namin yun papuntang Angeles di ba nga San Fernando pa rin kami. Nung papunta na kami ng Angeles, nanigas yung dito ko. Nanigas, nagulat ako. Hindi ko na-expect kasi sa utak ko wala akong nararamdaman na parang nagpapatig na yung binti ko. Bigla na lang nanigas yung binti ko nung papunta ako ng Angeles. Kaya medyo yung segment ko mula San Fernando, Pampanga hanggang Pangasinan na-compromise kasi yun nga, ginagawa ko kasi ng paraan para hindi manigas fully yung binti ko. Although na kaya ko pa i-manage, kaso nga lang pag nag-lock talaga wala na, DNF na. Pero awa ng Diyos na tapos naman. So dalawa yung naging aberya ko. Nagkaroon ako ng cramp sa binti. Wala pang 100 kilometro, tapos mga after 100 kilometers nagkaroon ako ng saddle sore. Yan.
Pero kahit na may ganon, nabit ko pa rin yung dati kong record na mahigit 40 minutes. Yan. So, hindi ako umabot ng tanghali. Hindi nga ako umabot ng 11 and a half hours. Hindi ako umabot ng 11 and a half hours. Kasi dati, ang dati kong record noong 2019, 12 hours and 7 minutes. So, ano ba yung mga natutunan ko sa ride na nung last week? Mas importante talaga comfort. Kaya hindi na ako gagamit ng matigas na saddle. Yan. Mag-experiment pa ako kung ano yung saddle na malambot talaga. Feeling ko mas okay pa yung saddle na nagamit ko dati. Yung nagamit ko sa tactical, yung ano lang mumurahin na Velo at saka yung Velo Plus at saka Velo Emirates. Mas okay pa yun eh. Yung ginamit ko dati sa tactical eh. Hindi naman masyadong ako nagka-saddle sore. Okay lang naman yun eh. Okay lang nagiging singit ko nung time na yun eh. Tapos yung ginamit ko nung sa 2019, ano lang yun, yung Mountain Peak na saddle lang eh. Mabigat nga lang yun, mabibigat nga lang yung mga yun. Pero yung comfort nandun. So yun nga, saddle. Kasi napakahirap kasi mag-pacing na masakit ang singit eh. Naiistorbo yung rhythm ng padjak ko eh. Nakakalaki ng epekto eh. Kunwari kaya ang hita mo, pero pag sumasakit yung singit mo, nai-interrupt kasi yung pacing. Yan. So, una-una saddle, kailangan napaka-comfortable yung saddle. Then, syempre, yung tamang pacing. Kasi nga, since na naghabol ako, medyo nawala ako ng disiplina sa pag-pacing. Kaya, nag-take ako ng punishment na nag-crap kaagad ako. Doon pa lang sa San Fernando. Yan. Then, yun nga, itataas ko pa yung ito lang naman, sa aerobar. Lalagyan ko pa ng riser yan. Para mas comfortable sa likod. Kasi mas maganda kasi yung na tuloy na walang interruption. Mas mabilis yung elapsed time. So, konti lang yung magiging o magiging walang aberya pag ganun yung setup. So, anong oras na ba? Yan, 9:28 na. Papasok na ako sa trabaho. So, hanggang dito na lang. So, kung meron kayong tanong na hindi ko na-mention, nakalimutan ko, baka may nakalimutan ako. Regarding sa topic na to, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So maraming salamat sa inyo panonood. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matutuloy notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and right po sa inyo.